Okay, guardian ad litem. So, o ad litem, ito yung inappoint ng korte para i-represent yung isang bata o yung isang tao. Halimbawa, ang involved ay isang bata. So, syempre, dapat may magre-represento sa bata. So, yun yung guardian ad litem. Yung for the purpose of legal action only. Di ba? Kung ang ano mo nasa ospital o bedridden, yung korte ang mag-a-appoint kung sino magre-represent sa kanya. So, yun. Meron palang ganyan, ano? Kaya mahirap kapag ang involved bata kasi maraming procedure. Sino yung karapat dapat mag-represent sa bata? I-determine pa ng korte yun. So, ganun pala kahirap yun kung titignan mo. No? Hindi lang pala simpleng yan, may practical implication din yan in reality. Kaya mahirap pag involve ang isang bata kasi kailangan mong mag-appoint ng korte sino yung karapat dapat na mag-represent dun sa batang involved. Lalo na kung ang bata ay hindi pa makapag-decide. Yeah. Kaya mahirap doon sa mga mag-asawang naghihiwalay. Kawawa yung mga bata. Kasi kung maliit pa yung bata at wala pang 7 years old, paano yun? Diba? Mahirap kasi sa mga mag-asawa ngayon, basta na lang makapag-asawa kasi. So, yun lang yun. Butit nalaman natin yung guardian ad litem o ad litem. So, yun lang po.